Yes, hi. Good afternoon. Araw ng kagitingan. So, yung part 2 na to ng ating Mekos, kinumbine natin yung dalawang bikes natin, which is right there. The other one is, meron ako nakitang category sa isang exhibit, convention. Weird as fuck. Merong clean as fuck, merong weird as fuck, weird AF. So parang gusto ko talaga yung weird, no? Gusto ko talaga ma-target yung mga weird. Kasi usually yung mga weird, yun na yung mga final categories. At saka yun na yung pagkatapos ng weird category, nandun na yung the best show bike, no? Best bike of all. Doon na lumalabas yung pagkatapos ng weird. So napupunta sa mga weird bikes, yun ang mga nakakatakaw pansin, no? Ngayon, meron na tayong kagaya ng isa, yun yung weird AF. Alam niyo na yung kwento ng weird AF. This is nangyari sa CB, no? Dati panel bike, it's a CB 110, no? Pero ngayon di na recognizable. Hindi siya recognizable as any small bike. Kala ng mga tao is big bike na pinutol sa, kala nila Super 4 na pinutol sa kahati, hinati. Dahil sa manifold na yun na pang kotse, no? Parang Super 4 kasi 4 intake manifold, pero actually it's for the car, kaya 4 intakes, no? Kagaya ng Super 4 intakes, 4 pistons, no? And look, catalytic converter, exhaust, 4 exhaust. So akala nila 4 exhaust, pero if you look closer, yung bike naka-bolt on lang yung exhaust tsaka yung manifold. Pag tinignan mo sa malayo is it's a weird, no? So kinompensate lang siya by pinalalaki yung gulong para magmukhang weird, no? Talagang hindi mo malaman kung anong bike. Actually ang giveaway niyan dati is the shock absorber, which is red. Kasi parang CB 110 lang ang naglagay ng red na shock. Kaya talagang off siya, parang pangit, parang all black, tas bigla nagkaroon ng red, no? So in-sprayan ko na. So ngayon wala na talaga siyang revelation na ano siya, CB110 or a small bike, unless yung mga dating owner ng CB marirecognize nila to. Usually yung mga dating owner ng CB nare-recognize nila from here, kasi yung tangke is original CB tank. Yung seats is custom seats. So tires, so yung tires 130 sinaksak. Before dito naman tayo sa weird AF. Ito naman yung isa. This is the hindi naman to ma-recognize ng mga tao. This is a Wave. Unless you're following the channel, this is a Wave 125cc. Yung mga Wave ngayon is nabibili sila under 20k, no? Yung mga Honda Wave, best bike in the world. Almost 110 million and counting ang nagawa nila mula sa cab, super cab. Same engine, single overhead cam, 2 valve single piston, no? 110cc or 125cc, and of course very reliable. Lahat ng road conditions pwede siya. Simple, yung sinasabi ko sa inyo lagi, there's a tank, there's 2 wheels, there's an engine, no? Basta good tires, good engine, good tank, good handle, kahit na anong bike pwede mong gawin dyan. Actually this is an underbone, nilagyan ko lang ng backbone, ayan, no? Nilagyan ko lang. Ngayon papakita ko sa inyo. This is a CG tank, no? CG 125 tank, CG. I think CG is from other brands, no? CG 125. This is an imitation. Sobrang mura nito eh. This is less than 1,000, no? Bumili ko nito, akala ko pwede kong gamitin sa mga projects ko like this one, pero it's not me, no? Hindi siya weird eh, kasi standard siya. Wala siyang ka-weirduhan, standard siya. Kaya ang ginawa ko, this is me. Ayan, yung tank na yan. Itong tank na to is 1973 generator tank. 1973, may sarili pang filter. Ayan.
This talaga is original. No, now we talk about the latest version of the Yamaha. Yamaha is may lumalabas ngayon PG1. PG1 off-road looks like this. All-terrain. Pero alam niyo kung bakit gusto ko ikumpara siya sa ganitong mga bikes. Kasi that all-terrain is 115cc. 115cc, mas malakas pa to. This is 125. Yun, 115. Same principle, same power, single overhead cam, 2 valve, single piston, no, around 7,000 Newton meters. So ang piston niya is 50, which is a small, no? Kasi ang ano nung katipiran, kasi alam mo yung mga 110 na yun, kung ba't nilagay na 110 na yun, from General Nakar to Dingalan Aurora. General Nakar, Rizal, Dingalan Aurora, kaya yung 4.6 liters, sobra pa yun. So sobrang tipid kasi lumalabas dito pagka ikaw ay naka 110cc, pwede kang umabot ng 67 easily, 67 kilometers per liter, like this one. This one is 110cc. This is walwal mode, 67 kilometers per liter. Ngayon kung straight 1 liter straight, uubusin mo 100. Believe me, 100 kilometers straight road. Takbo kang 50, takbong 50, straight all the way, highway, 100. Papasok to. Pero pag walwal mode, kaya ng mga ginawa ko sa Baguio using this bike is 67. Pero that is all standard pa. Pero kasi pag pinapalitan mo yung mga exhaust, gulong, nawawala na yun. Nagiging na siya, magastos. Kasi mabigat yung gulong, tapos nag-open pipe ka, so maraming sayang na gasolina. So kung sa katipiran lang, marami nagagawa yung mga pipes na standard. No, ngayon, anong gagawin natin dito para maihabol natin sa PG1? Kasi alam niyo yung PG1, maganda siya, kaya lang 98,000. At 115cc, 98,000. Ngayon, kung may pera kayo, pwede yun, no? Pero meron naman diyang CT125, merong CT110, di ba? Merong ganon. Pwede kayo mamili na ganon. Kasi importante rin yung pagka bumabiyahe kayo sa mga gubat, yung displacement maliit dapat para hindi ka maghanap ng gasolina. Yung gasolina mo, marami ka nang mararating. Hindi kagaya ng mga big bike, no? Tapos yung syempre yung handling dahil maputik, no? So ang gagawin natin dito sa bike natin na to, tractor tires. Dapat ako ng tractor tires. Of course, binalik ko yung stock dahil wala pa rin gaganda sa stock kung papasok ka rin lang sa gubat, no? Yung seats, marami akong seats dyan, pero let's stick with this for now, no? Tapos lalagyan ko rito ng box dito, babalik ko yung dito yung box. And of course, we're gonna use this tank 1973. And of course, konti lang laman nito, no? Siguro mga 2-3 liters. Tignan ko kung may babalik ko yung dati kong tanke dito sa ilalim para dalawa. Pero andyan pa naman yun, eh. May tank dito, may tank dito. And of course, the engine nito is pristine, di ba nabubuksan since 2007. And of course, dito, ito yung bago kong ano rito. Ito yung bagong pauso, this one. This will be a basket. Ito lang ang meron nito sa ganitong category. May basket. Lalagyan ko to ng mga brace, mga bones, para dyan na ilalagay yung mga tent, yung mga cooking utensils, no? Hindi na actually sa side bag, kundi nandito na sa body niya. Nandyan. Dito sa loob nito, magiging basket to. So pauso ko yun, no? Yung basket. Of course, itong manibela, I'm convinced okay siya, kaya lang gumagalaw. Ayusin ko, baka ibaba ko, tanggalin ko na ito yung mga ibang networks dito. And of course, this light is not good for forest. So tatanggalin ko na rin yan, ipapalit ko yung mga auxiliary lights. Marami ako dyan. This is baka ilipat ko na lang sa iba. Tatanggalin ko yan. So that's the plan. Of course, the tires will be tractor tires. Itong forks, maybe I retain the forks, pero meron ako isang fork na up to here. Alam mo yun? Parang pamoto ko. Tingnan natin kung anong relevance nun, kung may
maganda bang magagawa. Yun. So yun ang gagawin natin. Kasi kompleto naman to eh. Lahat to kompleto. Meron itong mga signal lights, stoplight, brake light, kompleto. Yung charging system nito, ayos. Makakuha kayo nun sa halagang 20,000. Makakuha kayo ng ganitong bike and then start converting from there. Ang unang gagawin nyo talaga is the tires. Palitan nyo ng tractor tires. Actually nakita ko yung PG1, Yamaha PG1. Maganda yung tires niya eh. Maganda. Tsaka pinalaki na niya. Malapad na yung kanyang yung kanyang rim. Hindi kagaya nitong manipis. Pero problema sa kanya ay size 16. Size 16. Itong sasabihin ko sa inyo, size 16, hindi siya available sa kahit saang mumunting shop sa buong Pilipinas. Kung ta-travel kayo, hindi siya masyadong available yung size 16. Ang available is size 17 at saka yung pang scooter. Size 16 is parang gray area, no? Sana magbago na yun kung sisikat yung PG1 na yun. Ba't nila ginawang 16? Di pa nila ginawang 17. Ang daming 17 ngayon. Ultimo mga Rossi Classic 250, 17. Yung CB, 17. Itong Wave, 17. Yung Rouser, 17. Ba't naman sila nagawa ng size 16? Sayang, no? Kasi una-una, pag nasira, wasak na wasak yung gulong mo, maghanap ka talaga sa kalye, yung papalit ka na. No? Sayang. Pero ewan ko, baka I may be wrong, no? Baka kalat na rin yung 16. Kasi ang pinag-usapan dito, emergency situations, no? So yun ang gagawin natin dito sa mga weird bikes natin. This is chapter 2. Hopefully magawa natin lahat yun soon.